Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 28, 2024. So, ngayong araw is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero bago natin simulan yung ating series ng ating devotion, is muli muna natin balikan yung ating nakaraang series na tinalakay para dun sa mga tao or sa mga bagong tagapanood at tagapakinig natin. So, yung naging series namin nung nakaraan is Renewal and Transformation in Christ. So, simula nung nakilala natin ang Panginoon, nung inaral natin yung mga salita niya, sinunod natin yung mga utos niya is ni-renew and transform tayo ni God sa bagong tayo. Yung dati is talagang puro flesh ang sa mga mundong ito ay yung talagang inaano natin, pero natuto tayong kay Christ is nalaman na natin yung tama at sa mali na nakasaad sa salita at utos niya. So, ayun, kailangan mapunta tayo kay Christ para ma-renew at ma-transform tayo into Christian, born again, diba? So, ngayon, yung series na tatalakayin natin ngayon is yung Heart of Worship. So, yung puso natin is nasa worship. So, ano nga ba yung meaning of worship? Ito yung pinupurihan, sinasamba, sama-sama tayong sinasamba yung Panginoon, yung pangalan niya, inaangat sa lahat. Kinikilala natin siya yung Master of our life, Master of Master, King of all King. So, napaka-blessing natin pag nag-worship. Kasi pangalan niya or pagkatao niya ang ating inaaral at pinag-uusapan. So, yun, matuto tayo mag-worship at sambahin natin ang Panginoon. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Psalm chapter 96 verse 10. So, ang sabi dito, worship the Lord in the splendor of His holiness, tremble before Him all the earth. Sa Tagalog, sambahin ninyo ang kabanalan ng Panginoon. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat nasa libutan. So, yan, kailangan pinapahiwatig lang dito na tayo mag-worship sa Panginoon at tayo matakot sa Kanya. Kung tayo may ginagawang kasalatan, matakot tayo sa lahat. Diba? Lahat ng nasa libutan. So, yun, panalangin lang tayo at sa kabanalan ng Panginoon. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo dumako sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching, God is the most terrifying being. So, yung Panginoon is ayun yung pinaka most na terrifying na being or gawain sa lahat. Kaya si God or siya, ginawa sa mundong ito. Hindi naman siya ginawa. Talagang nasa mundo siya is ginawa siya ng kanyang ama. So, sa pangalawa, God holiness is a consuming fire. So, yung pabanalan ng ating Panginoon ay parang nagliliyab na apoy. So, number 3, worship involve trembling before God. So, yung worship is na parang in-involve niya yung pagka-trembling ng ating Panginoon. And sa ating application, be mindful of God holiness. Yung kailangan isipin natin lagi or lagi natin sa utak natin kung ano nga ba, kung gaano ba ka-holy ang ating Panginoon. Number 2, tremble at God word. And matremble tayo dun sa salita ng ating Panginoon. And sa last, approach God with utmost reverence and confidence through Christ. So, mag-approach lagi tayo sa Panginoon sa utmost reverence and confidence through Christ. So, ayun lang po para sa araw na to na may natutunan tayo sa ating panonood at pakikinig. And God bless all.